Okay, if it was based on merit, ganito sana yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know, it's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So, it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So, we try to insist na 80. So, sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months, di ba? 3 days. Yeah. So, yun. Well, I think at that age, siguro he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him, di ba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, kung may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age. Yeah, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. Yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yeah. Well, this inside. So, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinukwento namin sa kanya lahat. Thank you, Mayor. Mayor, additional lang po. Sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga siya, pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. Kasi I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, technically, if we talk about the case or we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on, di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know, it's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor.
Mayor, okay lang ba may additional mga question Ay, sorry mga akin, nang namalikas ko. Nalay ko mama. Mayor, sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si PRRD, ano po ang reaksyon niyo rito, Mayor? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan niyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang nang 20 niya nga bugas, antod karon puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. maraming beses na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nitong bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon, midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey bukod sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%? 35? 25. 35? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, bakit di niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalitaan nyo sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita? Masaya. Hindi yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun. Wala man, hindi masyado sa kay Torre talaga. Hindi sa concern, wala siyang concern kay Torre. Kahit na Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yan. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag utosan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. It's a very clear. Nabanggit nyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara? Anong reaksyon? Hindi, wala na. Mostly pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-natouch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, di ba, kasi nung una ko lang nakita because, you know, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulad niya. Balo mo, ano ba? You know, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, I know, na sooner or later, he's going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya.
wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence.